Nakabalik kami sa bahay niya nang hindi na muli nagkikibuan pa. Mas lalo pang lumakas ang ulan ngayon na sinamahan pa ng hangin, kulog at kidlat kaya napayakap ako sa sarili ko dahil na rin sa nararamdamang lamig. Wait here for a while. Barito ng tugon niya nang maipark ang sasakyan. Nauna siyang bumaba habang ako'y nanatili lamang sa loob ayon sa bilin niya. Maya-maya pa'y binuksan niya na rin ang pintuan banda sa akin habang may hawak siyang payong. Sinisigurado niyang hindi talaga ako mababasa. He acted so gentleman at hindi ko kayang pigilan ang kilig na nararamdaman ko. Naging gentleman din naman siya sa akin noong sinusuyo niya ako noon, 4 years ago. Hindi ko lang siya magawang purihin sa mga panahong iyon dahil sa galit ko sa kanya. Ngunit ngayon, ibang-ibang hatid ng tuwa nito sa puso ko. And maybe because unti-unti na naghilom ang sugat na siyang dulot niya noon. Bumaba ako habang inaalalayan niya kaya wala sa sariling nag-angat ako ng tingin. And then suddenly, I caught him staring at me. Medyo maliwanag ang ilaw sa labas kaya klarong-klaro sa akin ang mga mata niya. Mga matang nakakaakit na kailanman ay hindi nagbago, ngunit mahirap pa rin basahin kung anong ibig ipahiwatig nito. Kung minsan nababasa ko, minsan naman napakagaling niya ring magtago, kagaya ngayon. Saglit akong natigilan, kaya nagkatitigan kami. He didn't blink na para bang ayaw niyang may makaligtaang tingnan sa bahagi ng mukha ko kahit isang segundo. Oh shit, my face heated again. Ramdam kong parang pamamaga ng pisngi ko and I hope he didn't notice it. My heart went wild. Napakalakas lalo ng tibok nito dahil sa mapukol niyang tingin na parang kailalim ng ibig sabihin. Nanumbalik lang ako sa realidad nang mapansin kong nababasa na siya habang ako'y maayos niyang pinapayungan. I coughed bago nagsalita. Hey, you're soaking wet. Punakot medyo hinawakan ng payong at iginalaw ito sa banda niya para mapayungan siya. Kaso mas lalo niya lang itong itinutok sa akin. I'm fine, let's go. Mariing tugon niya na ngayon nag-iwas na ng tingin. Inalalayan niya ako sa paglalakad patungo sa bahay niya. Napailing na lang ako. I know he's not fine dahil mas lalo siyang nabasa sa palakas na ulan na may kasama pang malakas na hangin. We can share it anyway. Ani ko't hindi na natiis na itapat ang kabilang bahagi sa ulo niya. Hindi na siya nakapag-react pa dahil binilisan kong aking hakbang at dahil sa ginawa ko, nabasa na rin ang bandang gilid ko ng tubig ulan. Oh shit, look at yourself, nabasa ka na. I told you that I'm fine. Barito nung sambit niya nang makaabot kami sa main door. I didn't answer him. Hindi ko maintindihan kung bakit siya umaaktong concern sa akin. Although kinikilig ako ngunit hindi ako pwedeng magpadala and I need to control this feeling cause he has a fiancé. Kahit basay ka pa kami pumasok sa loob. I'll just get a towel. Ani yan na medyo nakatingin na bahagya sa katawan kong nabasa ng ulan bago tumalikod. Kaya nang makaalis siya'y wala sa loob na bumaba ang mga mata ko sa katawan ko. Oh shit! Natutup ko na lang ang bibig nang mapansing bumakat palang bara ko at klarong-klaro pa ang itim nitong kulay dahil sa nabasang parte ng suot kong t-shirt. Pinamulahan ako ng muka at niyakap ang sarili para matakpan ito. Tsak na napansin niya to. Baka nga itong tiningnan niya kanina. Nakakahiya. Napapikit na lamang ako habang nakagat ang ibabang labi. Hindi ko maintindihan itong nangyayari at lalong hindi ko maintindihan ang sarili ko. Kailan ba kasi hihinto ang bagyong ito at nang makauwi na ako ng sa gayon ay mapanatag na ang loob ko. Napakahirap ng sitwasyon kong ito. Maya-maya pa'y bumalik ng hinayupak at ngayoy may dala na itong towel gaya ng sabi niya. Here, inabot niya ito sa akin at hindi ko naman ito tinanggihan dahil nakakaramdam na rin ako ng lamig sa katawan. Kinuha ko ito sa kanya at marahang nagpasalamat. Thank you, ani ko. You can use the other room upstairs if you want to take a shower. Mariing tugon niya bigla. Napalunok ako ng laway. Seryoso ba siya? Ngunit hindi pa man ako nakakasagot ay muli siyang nagsalita. Your clothes are still there so you can change. Hindi ko mapigilang mapaawang. He's offering me to stay sa isang kwarto nitong bahay niya. Gayong noon sa sofa niya lang naman ako pinapatulog
Pati mga masusuot ko noon ay sa cabinet sa may bandang kusina ko pa nilalagay. Tapos ngayon, inilagay pa niyang mga yun sa isang kwarto after how many years? Goodness, hindi ka panipaniwala. Bakit niya pa tinagong mga yun? Bakit hindi niya nalang tinapon? Baka ipapasuot niya lang in case na may bisita? O baka nga nasuot na yun ni Bianca? Fiancé niyang babaeng yun. Kaya for sure pumupunta yun dito. Masyado kang overacting, Amanda. Bulalas ko sa isip. Para akong tanga na kinakausap ang sarili. Maliligo lang ako and maligo ka na rin to avoid common cold. Then we will eat breakfast after. Sunod na tugon niya nang hindi pa rin ako makapagsalita. Kaya nang akmang tatalikod na sana siya, hindi ko na mapigilan ang sariling magtanong. Mr. Helgon, why are you doing this? I mean, why are you helping me? Why are you acting good to me after all those years? Buong loob na tanong ko. Hindi ko alam kung saan ako nakakuha ng lakas na loob para itanong ang mga ito. Natigilan siya sa paglalakad. Lumingon siya sa akin at tiningnan ako sa malamig na mga mata. What do you want me to do? Hayaan kitang mapahamak sa labas? Parangkang sagot niya na ikinatahimik ko. Yeah, he's right. Maybe he's just a concerned citizen trying to help a woman in needy like me. Bakit nga ba nag-assume pa ako na baka may iba pang mas malalim na dahilan? Nahihibang na talaga ata ako? I will protect you. Dahil ayaw ko namang mawala ng inang anak ko. Wala na nga siyang ama sa tabi niya. Hahayaan ko pa bang mapahamak ang ina niya? You are safe in my home. Wala akong gagawing masama sa'yo, so please, stop thinking bad. Seryoso at tuwid na salaysay niya bago umalis na hindi na muling lumingon pa sa akin. Naiwan akong napatigagal. Dahil sa tagos hanggang buto niyang salaysay, uminit biglang pisngi ko. Pero this time, hindi na sa kilig kung hindi dahil sa hiya. Para akong luka-luka. Apektado ako sa nakaraan gayong halatang matagal na nakapag-move on ang hinayupak na yon. He is also getting married sooner pero yung puso kong baliw. Umaasa na baka special ako sa kanya kaya niya ako tinutulungan. But I was so wrong dahil nagkataon lang naman ang pangyayaring ito't hindi sinasadya. This isn't a destiny. Siguro nahirapan lang akong paniwalaan ito cause after what I did to him, he's still helping me. Even if I was rejected him a lot of times back then. Hindi ko siya pinakilalang ama sa anak ko. Nilayo ko si Amadeo sa kanya. I was selfish. He gave me the freedom that I wanted. He granted my request. Pero ngayon ako itong tangang apektado sa lahat. Kaya upang malamigan din ang ulong umiinit dahil sa maraming kaisipan na pagpasyahan kong tumungo sa kwartong sinasabi niya para maligo. Ilang minuto akong nagbabad sa bathtub at nang mapakalmang pakaramdam at magulong isip ay umahon na rin ako't nagbanlaw sa shower. Kompleto na rin ang kagamitan sa loob na para bang laging nakahanda na mga ito para sa mga bisita niya. At nang tingnan kong cabinet para makapagpalit ng masusuot, ay gumuhit ang ngiti sa labi ko nang masilayan ng maayos na nakahanger ang mga damit ko noon. Wala man lang itong gusot at parang mga bago lang din na parang hindi man lang nagalaw. Binili niya mga ito noon kaya alam kong mamahalin ng mga tela nito. Kaya siguro parang hindi man lang naluma. Ayaw ko nang bigyan pa ito ng mali siya at baka lalo lang ako mag-assume. Kumuha ako ng simpleng dress na pada dahil nabasa nga suot kong bra. I even comb my hair at bago ko pa napagpasyahang lumabas ay tinawagan ko muli si Manang Rosa para kausapin si Baby Amadeus ko. Laking tuwa ako ng gising ng anak ko so I can explain to him kung bakit hindi ako makakauwi ngayon. So, kailan po kayo uuwi, ma'am? May lungkot sa boses nito. Kapag wala ng bagyo, baby, I miss you so much already. I really wanted to go home but there's strong typhoon outside. Be a good boy, okay? Magpapakabait ka't sumunod kay Manang hanggat wala pa si Mama. Malumanay na bilin ko. Yes, Mom. Of course, I will always be a good boy. Take care of yourself, Mom. Sagot nito like a mature kiddo. That's my boy. I love you so much. Puro na pagmamahal na turan ko and he responded so sweet too. I love you too, Mom. Nito bago ibinalik kay Manang Rosa ang telepono.
Saglit pa kaming nag-usap ni Manang bago naputol ang tawag. Nakahinga ako ng maluwag. I know Amadeus is safe and secure dahil si Manang Rosa ang kasama niya. Bumaba na rin ako matapos ang tawag. Tumungo ako sa kusina para uminom sana ng tubig nang maabutan ko si Damon na naghahanda ng almusal sa dining table. Hindi ko mapigilang hindi mapuna ang mukha niyang napaka-presko't bagong ligo. He's still gorgeous and handsome as before. Kahit sa simpleng white sando at khaki short na suit niya ay nagmumukha pa rin siyang mamahalin. May dumi ba sa mukha ko? Biglang tanong niya na ikinagulat ko. Sa paghanga ko sa kanya, hindi ko man lang napansin na kanina pa ako nakatitig. Shit, nakakahiya. Bahagya pang sumilay ang ngiti sa labi niya na mas lalong kinagwapo niya. Walang hiyang puso to, napakaharot. Kaya imbis na kumuha ng tubig ay napaupo na lamang ako dahil nawala na ako sa dapat ko sanang gawin. Hindi ko siya tinulungan dahil nawili ako sa panunood sa kanya. Ha? Naninibago lang kasi ako. Kailan ka pa natuto magluto? Palusot ko para maibang usapan. Dala na rin ng kuryosidad dahil kilala ko siyang walang alam sa ganito noon. Nagpaturo ako and then nanood ng tutorials online. I really need to learn, you know? Tuwid na sagot lang niya. Mapait akong napangiti. Yeah, he must learn because mag-aasawa na rin siya and sooner magiging padre de pamilya ng kanilang tahanan. Gumuhit ang kirot sa dibdib ko dahil sa realidad na yun. Marahil kung tinanggap kong sorry niya noon at hinayaan kami magkaayos, baka akong asawa niya ngayon. Siya sana ang padre de pamilya ng tahanan namin, but that's from the past. Nangyari na at hindi na kailanman magbabago. I don't want to regret it. Ngunit aaminin ko na sasaktan ako. Hindi na rin ako muling nangulit pa. Iba yung hatid ng sakit sa akin. Nang matapos sa paghahanda ay nagdasal na muna kami bago tahimik na kumain. Kanina umayaw pa ako sa alok niya pero ngayon hindi na ako nahihiyang kumain dahil nakakaramdam na rin ako ng gutom. At aaminin ko napakasarap ng luto niyang adobo. Hindi ito gaanong maalat like the taste he wanted pero sobrang masarap ito dahil kompleto sa ingredients at saktong tamis lang. Wow, ang sarap! Hindi mapigil ang puri ko na ikinangiti niya. Kita ang tuwa sa mukha niya dahil sa positibong komento ko. Thanks at nagustuhan mo. It's my second time cooking this dish. Palpak yung una kaya I'm glad that I cook it well right now. Masayang sagot niya. Hindi ko akalaing aabot kami sa ganitong punto. Sa puntong magiging normal sa amin ang pag-uusap. Yung walang pisikalan at sakitan ng salita. Yung kalmado at may katuwaan pa. We used to hate each other so much. Kulang na lang, magsumpaan kami sa sobrang puot at pagkasuklam na nararamdaman namin noon sa isa't isa. Ang kaibahan lang, nagalit siya sa akin dahil napagkamalan niya kung si Amelia. Kung tutuusin, he never hated me. It's just my face na kamukha ng babaeng kinasusuklaman niya noon at ako naman sobrang nasaktan sa lahat-lahat at walang ibang gusto ko hindi ang makaganti at doblehin ang sakit ng damdamin niya. Napakarami nang nangyari at isa ito sa hindi ko kailanman inaasahan kaya susulitin ko na lang. Napahaba pang usapan namin ni Damon and it's all about food and dishes na gustong-gusto niyang lutuin sa susunod. Binahagi ko na rin sa kanya yung mga nalalaman ko. We happily talk like we're close to each other. Yung parang wala kami mapait na nakaraan. Yung pangamba, takot at nervyos na nararamdaman ko last time ay parang bula na naglaho ngayon. This is the very first time that I saw his good side. Yung napaka-genuine ng kanyang ngiti. Yung wala akong makitang sakit at pait sa mga mata niya dahil ibang kislap ang nakikita ko ngayon. At aaminin ko na this is one of the happiest moment of my heart. Can I ask Bianca to borrow his future husband for a while? Kahit 1 o 2 araw lang. Kung kanina gusto kong humupa ng bagyo, ngayon gusto ko nang pahabain pa ito para makasama ko pa ang hinayupak na ito. Cause I know, hindi na ito mauulit. Kung maulit man, hindi na akong babaeng makakasama at makakakwentuhan niya. Hindi na akong babaeng magbibigay ng ngiti sa kanyang mga labi. Matapos namin kumain ay siya na rin ang kusang naghugas ng plato. I insisted but he didn't let me. Grabe, napakalaki na pinagbago niya. Hindi lang talaga ako makapaniwala.
Why are you staring at me like that? Kunot noong tanong niya nang mabalingan ako. Kanina pa kasi ako nakaawang habang pinapanood siyang naguhugas. Hindi ko magawang tumayo sa kinaupuan ko. Kailan ka pa natutong maghugas? Walang paligoy-ligoy na tanong ko na ikinangiti niya. And his smile looks him even more manly and gorgeous since I was a kid. Tuwid na sagot niya na ikinasimangot ko bigla. Kung ganun, marunong na pala siya noon pa pero hindi ko malang nakitang tumulong? O baka naman talagang sinadya niyang huwag tumulong noon dahil alipin ang tingin niya sa akin? Tipid lang akong ngumiti bago nag-iwas ng tingin. May mga pagkakataon talaga na naalala ko mga nangyari noon. Gaya ngayon, yun nga lang pinagpapasalamat ko na hindi na ganun katindi ang epekto ng sakit gaya ng dati. Nang patapos na siya ay tumayo na rin ako. Sa kwarto lang ako, paalam ko sa kanya. He just nodded as an answer. Tumungo na rin ako sa kwarto at nagpasyahang magtambay na lang sa may terrace para tingnan ang lagay ng panahon. Malakas pa rin ang buhos ng ulan na parang walang balak tumigil. Tininan kong oras sa suot kong relo at napagtantong nasa 9 o'clock pa lang. Maaga pa pero mukha ng hapon dahil sa madilim na kalangitan. Kinuha ko ang aking cellphone para muling tawagan si Manang Rosa. Gusto kong malaman kung kumain na bang anak ko at kung anong ginagawa niya ngayon. Tapos na Amanda, hotdog yung inulam niya dahil yun din ang nirequest niyang lutuin ko. Pagkatapos, kumain na kinuha yung mga drawing materials niya at ayun abala sa pagdodrawing. Gusto mo ba siya makausap? Ani Manang Rosa. Huwag na muna Manang. Mamaya na lang siguro kapag hindi na busy si Baby Amadeus. Mag-iingat kayo dyan palagi. Uuwi din ako kaagad kapag humupa na itong ulan. Salaysay ko bago naputol ang tawag. Huminga ako ng malalim pagkatapos. Alam ko na hindi tamang nandito ako ngayon. Pero wala naman akong magagawa dahil sa bagyong ito. Yun nga lang, hindi ko mapigilang makaramdam ng guilt dahil kanina lang hiniling ko na sana wag na muna itong humupa dahil gustong-gusto ng puso ko manatili rito at makasama pa si Damon. Mapait akong napangiti. Hindi magkasundong isip at puso ko ngayon. My mind wanted to go and leave him, but my heart says stay and treasure the moment. Bigla na lang naglaglagan ng mga butil sa aking mga mata. Kinagat kong ibabang labi ko habang nakatingin sa maulang kapaligiran. Why it has to be like this? Bakit siya pa rin yung tinitibok ng puso ko after all these years? Bakit muli pa kaming pinagtagpo ng tadhana? Gayong hindi na pwede? Biglang dumami yung katanungan sa isip ko. Suddenly, bigla na lang rumihistrong mukha na anak ko sa aking isipan. Hindi kaya dahil kay Baby Amadeus? Ang anak ko bang dahilan kaya pinaglalapit ulit kami? I sighed once again dahil maaring oo ang sagot sa mga katanungang ito. I am not yet ready na magkita sila. Mas lalo na ngayon ikakasal na si Damon kay Bianca at magkakaroon ng sariling pamilya sooner. Ayaw ko masaktan ng damdamin ng anak ko, ngunit hanggang hindi ko naman sila bibigyan ng pagkakataon na magkita at magkakilala. Hindi kailanman matutuldukan ng lahat. It will haunt my conscience forever because of my selfishness. Lumalaki na si Amadeus at paniguradong magtatanong na siya tungkol sa ama niya. At basta sinabi last time sa akin ni Damon na kaya niya ako tinutulungan dahil ayaw niya mapahamak ang ina ng anak niya. Lalo pat lumaki si Amadeus na walang ama sa tabi. Ay alam kong nangungulila siya sa anak ko, sa anak namin. Maybe he cannot tell it to me directly, pero ramdam ko, tinupad niyang pangako niya noon at kita ko kung gaano siya nagbago noon pa mang sinusuyo niya ako at magpasa hanggang ngayon. Ako kayang dahilan why he changed for the better? Ako ba nagpalambot sa matigas niyang puso? O baka naman ang fiancé niyang si Bianca? Mapait akong ngumiti. Why I always assume that it's me gayong magpapakasal na nga siya. Para akong tanga? Come on Amanda, 4 na taon nang lumipas. Do you really think na magpapakasal siya sa iba if he still love you? This question inside my head hurts me even more. Mas lalong bumuhos sa mga luha ko kasabay ng pagbuhos ng ulan. Pinagsawa kong sarili sa pag-iyak para mapagaan ang damdamin ko bago ko naisipang pumasok na sa kwarto at humiga. Maya-maya pa'y nakarinig ako ng katok sa pintuan kaya dali-dali akong bumangon. I know it's Damon.
Sino pa nga ba gayong kami lang dalawang nandirito? Agad kong tiningnan ang mukha ko sa salamin. Medyo halatang pamumugtong ng mga mata ko dahil sa pag-iyak kanina kaya pinahiran ko ito ng konting powder. At nang medyo maayos na tingnan ay tinungo ko kaagad ang pintuan para buksan ito. And as I expected, ay bumungad ang mukha ng lalaki nagpapagulo sa isipan at puso ko. Hi, are you okay? Bati niya habang nakatitig sa mukha ko. Wala din palang epek yung powder na nilagay ko dahil napansin niya kaagad ang mugto ko mga mata. Ako nang kusang nagbaba ng tingin. Nawawala ako sa focus sa tuwing nakikipagtitigan ako sa kanya. I'm just worried. Baka matagal pang humupa atong bagyo. I badly want to go home. Tuwid na sambit ko habang nakatingin ng mga mata sa ibang sulok. Pinalusot ko lamang naman ito and I'm thankful na hindi ako nagkanda utal-utal. Of course, I cannot tell him that is the reason behind. May limitasyon din naman itong kakapalan na mukha ko. I am sorry. I promise to take you home kapag bumuti ng panahon at kapag pwede nang bumiyahe. Mahinang sagot niya. I don't know kung tama bang pagkakarinig ko cause I felt pain and sadness in his voice. Marahal lang din akong tumango. May kailangan ka? Tanong ko na pilit pinapatatag ang boses. Yeah. Gusto ko lang sana itanong kung anong gusto mong ulam for lunch. I'll try to cook it for you. Sagot niya kaya ngayon nagangat ako ng mukha. Heto na naman siya sa pagiging concern niya. Kung palaging ganito, baka sumabog na ng tuluyan tong puso ko. Hindi mo na ako kailangang alalahanin. Hindi naman ako mapili sa pagkain. Tuwid na tugon ko kaya tumangulang siya sa parang nahihiya pa. He didn't say anything after. Tinuro lang niya yung hagdanan na nasa sign na bababa na siya. Sinundan ko siya ng tingin bago ako nakaisip ng isang magandang idea. Pambawi man lang sa tulong na ginawa niya. Mr. Heligon, tawag ko na mabilis niyang kinalingon. Ikaw, anong gusto mong ulam? I'll cook it for you instead. Magiliw na turan ko. Kita kong pag-islap ng mga mata niya nang marinig ang sinabi ko. Are you sure? Paniniguro niya pa na parang hindi siya makapaniwala. Yeah, nakangiting sagot ko't sumunod na sa kanya sa baba. He requested chicken curry kaya agad ako naghanap ng mga ingredients sa kitchen niya. I found everything that I need so fast dahil very organized na rin ang kitchen niya. Can you wait in the couch? Don't get me wrong, hindi lang ako makapag-concentrate kapag may nanonood sa akin habang nagluluto. Marahang pakiusap ko. I just want to watch because I know I can get ideas from you. Pasensya na. Ano yung tunog dismayado? Nakaramdam na naman ako ng konsensya, kaya bago pa siya tuluyang makahakbang palabas ng kitchen ay mabilis ko siyang pinigilan. Okay fine. Anikot masaya siyang bumalik sa kaninang pinupwestohan niya. Napailing na lang ako. Talaga kasing hindi ako nakakapag-concentrate sa ginagawa kapag may nanonood sa akin. Para bang ayaw ko magkamali because someone will judge me. Ouch! Napadaing ako nang biglang nasugatan ng daliri ko sa kutsilyong ginamit habang naghihiwa ng sibuyas. Shit! Rinig kong malulutong namura ng hinayupak at dali-daling kinuha ang daliri kong may sugat. Pansin kong pagkataranta niya habang hinahaplos niya ito. Shit, I'm sorry. Hingi niya na paumanhin na para bang kasalanan pa niya. Inon niyang gripo para hugasan ang nasugatang parte. Hey, calm down. Malit lang ito. Malayo sa bituka. Natatawang sabi ko na mapansin ang pamumuo ng pawis sa noo niya kahit malamig ang panahon. Just behave. Gagamutin natin. Aniya na talagang seryosong-seryoso sa ginagawa. Hindi ko maramdaman ang kirot sa sugat ko dahil mas namumutawi yung kilig na nararamdaman ko habang nakatutok ang mga mata sa kanya. And now, pinapakita niya na naman kung gaano siya nag-aalala sa akin gayong hindi naman ito malala. He's so concerned. I'll just get the medicine kit. Mabilis niyang sabi at agad itong kinuha sa isang cabinet. I didn't move. Hinayaan ko siya sa ginagawa dahil aaminin ko na gustong-gusto ito ng puso ko. Kung pwede nga lang, araw-araw na lang masugatan itong mga daliri ko para araw-araw ko rin maramdaman ang pag-aalaga niya. Kidding aside. Nilagyan niya ito ng alcohol kaya medyo napangiwi ako dahil sa nararamdamang hapdi. Sorry. Ani at bigla na lamang itong hinalikan na siyang ikinabigla ko. Saglit din siyang natigilan sa ginawa niya na parabang na-realize niya agad ito. Pareho kaming hindi agad nakakilos at nakapagsalita. Literal na parang
Bumagal ang oras habang pinapakaramdaman kong puso kong nagwawala. Kapwa lang kami nanumbalik sa realidad nang biglang tumunog ang cellphone niyang nasa bulsa niya. Kaya bago pa man niya bitawan ng kamay ko ay kusa ko na itong binawi. Ramdam kong init sa buong mukha ko. Kinuha niya tumutunog na cellphone sa bulsa kaya hindi sinasadyang nasilip kong pangalan ng caller. Bianca. May kung anong gumuhit sa puso ko nang mabasang pangalan ng fiancé niya. Para bang ako nang nahiya sa sarili ko sa pagiging asyumera. Sagutin mo na, I can manage myself. Ako nang kusang nagsabi dahil mukhang nag-aalangan pa siya. Sa bagay, sino ba naman ang hindi mag-aalangan? Gayong mukhang walang alam ang fiancé niya na may ibang babae siyang pinatuloy sa bahay niya. Rinig kong mga pinakawalan niyang malalim na buntong hininga bago siya marahang nagsalita. I'll be right back. I'll just answer this one. Aniya bago tumalikod at naglakad palayo. Of course, he doesn't want me to know kung anong pag-uusapan nila. Of course, they're couple so he must talk to Bianca privately. Naiwanan ako mapait na nakangiti habang nilalagyan ng bandage ang daliring may sugat. Gusto kong pagalitan ng sarili dahil tila ba kay bilis ko makalimot na pagmamay-ari na siya ng iba't maling-maling humarot pa itong puso ko. Sa pinapakita niyang concern at pag-aalaga sa akin, agad kong nakalimutan ang limitasyon ko. Agad kong nakalimutan na lahat ng nararamdaman ko ay maling-malit hindi na pwede. Napapikit na lamang ako ng mariin dahil sa kabaliwan at kagagahan ko. Nang makabalik siya inawat niya na ako magpatuloy sa pagluluto. Instead ay siya na ang kusang gumawa nito. Habang ako'y pinaupo niya lang at pasimpleng tinatanong kung anong susunod na step na gagawin hanggang sa natapos na rin ito kalaunan. We ate lunch and talk na parang nakalimutan na lang ang nangyari kanina. Kahit ang totoo'y hindi yun mawala-wala sa isipan ko habang siya'y mukhang napakabilis ng makalimot. Siguro dahil sa ginawang pagtawag ni Bianca. At kagaya kaninang umaga, siya na rin ang kusang naghugas. He didn't want me to help dahil daw may sugat ako. He's so overprotective kahit daliri lang naman ito. Naisipan ko na lang na umupo sa sofa at binasa ang mga magazines na nakadisplay sa center table para aliwin ang sarili. Nang matapos siya'y nagpaalam siyang umakyat na sa kwarto niya kaya marahan akong tumango. Much better if we'll stay there para hindi na kami makakapag-usap at baka may mangyari na naman tapos aasa na naman ang nahihibang kong damdamin. Lumipas pang ilang minuto at hindi na muling bumaba pa si Damon. Marahil na-realize niya na umiwas na sa akin noong tumawag si Bianca. Nakokonsensya na rin siguro siya sa pinapakita niyang concern sa akin kahit na may fiancé na siya. Mas mainam, Amanda, para matigil na yung kabaliwan mo. Pangaral ko sa sarili kahit nasasaktan ako sa realidad. Nilibang ko na lang ang sarili sa pagbabasa ng magazines hanggang sa mabilis pang lumipas ang mga oras at dinalaw na ako ng antok at nakatulog sa sofa. Dapit hapon na nang magising ako. Napasarap ang tulog ko dahil sa malamig na panahon. Madilim na sa labas kaya naisipan kong tumayo na. Sumilip ako sa labas at laking tuwa ko nang medyo humupa ng malakas na buhos ng ulan. Yun nga lang, tsak na hindi pa agad humuhupang baha sa mga kalsada kaya baka bukas pa ako makakauwi nito. Medyo nawala na yung kirot sa sugat ko kaya naisipan ko magluto na lang ng dinner. Nakakahiya na rin kasi kay Damon. Siya na lang palaging kumikilos. Pansin kong walang tao sa paligid kaya mukhang hindi pa rin bumababa si Damon. Yun nga lang, bago ko simulan ng pagluluto ay kailangan ko muna siyang tanungin kung anong ulam ang gusto niyang lutuin ko. Kaya nagdesisyon akong umakyat sa itaas. Para katukin siya sa kwarto niya. Medyo kinakabahan pa ako pero wala naman sigurong masama kung magtanong ako. Marahan kong kinatok ang pintuan niya. 1, 2, nakatatlong katok na ako ngunit nagtaka ko ng kung bakit hindi pa rin ito nagbubukas. Mr. Helgon! Malakas na tawag ko sa pangalan niya at muli na sanang kakatukin ng pintuan nang marahan itong bumukas. Nakahinga na sana ako ng maluwag nang buksan niya ito. Kaso napalitan din agad ng matinding pag-aalala nang bumungad sa akin ng matamlay niyang mukha at binalot niya pa ng kumot ang kanyang katawan. Anong nangyari sa'yo? Natatarantang tanong ko't mabilis siyang nilapitan. Mas lalo ako nataranta nang mahawakan ang noon niya at napagtantong inaapoy siya ng lagnat. Oh shit! Ang taas ng lagnat mo! Hindi maganda ang gagang sambit ko at inalalayan siya pahiga.
He didn't say anything habang nakapikit ang mga mata niya. And all I want to do is to take care of him, just like the old days sa tuwing nagkakasakit siya. Inalagaan ko nga siya noon kahit napakawalang puso ng trato niya sa akin. Ngayon pa kaya na puro kabutihan ang pinapakita niya? If it's the only way na maiparamdam ko sa kanya kung gaano siya kahalaga sa akin, then I will stay by his side hanggang sa gumaling siya. I will replace Bianca's role for the meantime. Call me crazy, pero alagaan ko siya gaya ng pag-aalaga ng isang asawa sa asawa niya. Dahil sa muling pagsasama ni Amanda at Damon, may sumibol kayang bagong pag-asa para sa naudlot nilang pagmamahalan. Lumambot na kaya ang puso ni Amanda at aminin sa binata na mahal niya pa ito. Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.